Isang magandang araw mga kaagi. Ngayong araw po ay update ko lang po kayo sa ating lakatan na 1 month and 3 weeks na rin po. Halos magkasabay po tanim ng ating mga napier dito. Yan sa gilid at saka sa kabila na rin. Update ko rin kayo ng napier grass natin na yan mamaya. Ito na po itsura ng ating sucker na lakatan na tinanim po 1 month and 3 weeks ago po. Yun na po itsura niya. Yun na po siya. So, ayun, pagkatapos po natin noon nag-ground bedding, nagdagdag po tayo ng mga dumi ng kambing. So, naging ganito na po yung effect. Kasi po yung ating organic na dumi ng kambing po, na fertilizer po ay slow release po siya. Kaya hindi po masyadong biglaan ang paglaki ng ating lakatan, plus pa po ng walang humpay na ulan. Ngayong araw lang yata yung walang ulan, so kaya medyo dry, pero papakita natin dun sa dulo yung kanal po, may tubig dun, non-stop yung daan ng tubig. Ito na po yung itsura. Siguro po kung naging tamang tama lang yung pagdating ng ulan, yung hindi masyadong sobra, hindi naman kulang. Hindi lang po siguro ganito itsura ng saging ito ngayon. Kasi po dahil sa sobrang moisture, hindi na rin naging maganda yung mga pagtubo ng iba. Kaya po nito na stunted po. At yung iba po ay talagang hindi nabuhay. Dahil siguro sa masyadong malaki yung hiwa sa kanyang corm dati. Kaya yung iba ay na ano lang tawag dun, nag-decay na lang yung iba. So ito na po itsura, pero pag nagkaedad na po ito ng mga 3 months, 4 months po, bibiglain po tayo nito. Tataas po ito bigla pag mga ganun na. At saka ito na naman yung mga damo-damo at saka mga herbs sa pahihibot niya, mga shrubs. Ito na naman later yung ano natin, kukunin natin, marami na naman. Oh, yan po. Ito po, hindi po lahat naging maganda. Siguro po sa mga all around po, siguro mga 10 yung hindi talaga maganda. Meron po tayong nakita dito kung may tama ng bunchy top. Kasi nga po hindi po 100% sure yung pinagkunan natin na bunchy top free. Yan po. Ito siya ay i-eradicate na rin natin ito. Ito po may tama na ito. Ito po yung mga sign kasi ng bunchy top. Para ma-pull out po yan dyan dito. At nang hindi nadadami yung gaya nito dito. Kasi nga po pag binahaya na po ito kasi ng tawag doon ng aphids at saka yes, aphids po ito kasi talaga ito ano niya, kanyang career, dadami yung virus dito sa ating plantation. Kaya nga po, sinasabi natin sa inyo, isa na rin itong magiging mortality. Kukunin po natin yan later na lang para po magiging okay na yung matitira dito. At saka kukuha po tayo ng replacement yan doon sa pinagkukunan rin natin. Kita ko lang sa inyo dahil ngayon ng araw walang ulan. Yan po, may tubig po yung kanak dito. May tubig pa yan hanggang doon. Continuous yung daloy niyan. Mula po dyan sa taas. Kasi nga parang may kanal yan dyan. Pero syempre tubig yan. Maghahanap yan ng mababa. Yung kanyang sobrang tubig na tubig ulan na hindi na po madala talaga ng main kanal na punta doon. Ay dito yan pupunta sa akin. Kaya ito rin ay isa sa mga factor na magpapabagal ng pagtaas ng paglaki ng ating mga saging. Pero happy lang po tayo, at least ay medyo okay na. Yung iba dito na hindi nabuhay, mayroon po dyan sa kabilang side papunta doon mayroon pong mga hindi nabubuhay, kaya magre-replace na rin po tayo. Syempre natural po sa saging, pag tinanim natin ay sucker, hindi naman 100% lahat na mabubuhay. Kung tayo kung nagko-control ng tubig, walang problema yon. Kaso hindi nasa Panginoon yun sa taas siyang nagdadala at nagbibigay kasi ng ulan. So wala tayong magagawa doon. Ito na po itsura niya, mga
kasaging mga kalakatan after 1 month and 3 weeks. 1 month and 3 weeks na po. So next update natin siguro nito ay dyan sa mga ano na, another 1 month na. Papakita natin sa inyo itong ating plantation na maliit. 230 lang po kapuno ito lahat-lahat. Mga kalakatan, mga kasaging. O gaya po nito dahil dito kasi nakapag-stay ng mahaba yung tubig dito. Pati yan, stunted yan. Maghahanap yan ng maganda munang tawag weather condition, yung medyo magda-dry siya sa lalim. Okay na rin yan pag nakapag ano na talaga yung mga roots. Marami na talaga yung mga roots na makahanap ng area na makahinga siya sa sobrang moisture. Pero dahil sa dito yan po, kaya po yan nasa mas mataas siya at saka hindi masyadong ano ng tubig, mas maganda na po yung kanilang paglaki. Mga kasaging mga kalakatan. So pinag-iisipan ko kung magpo-pure organic po tayo dito o maglalagay po tayo ng konting commercial fertilizer dito para po magbigla ang paglaki niya. Pero pinag-iisipan pa natin kung hindi ko kulangin yung ating organic, di organic natin. Pero pag medyo kukulangin po, baka maglalagay po tayo dito ng inorganic kahit nitrogen na lang. Para po makapag-start siyang biglaang lumaki, para po makabiglang dami yung kanyang roots, para makahigop ito ng maraming nutrients mula sa ating organic fertilizer. Para ayun na, pag dumami yung roots at magiging healthy siya, dire-diretso na yun. Baka mag-i-spray po tayo dito ng ating wood vinegar para magiging maganda pa. Kasi malakas yung ating wood vinegar sa growth enhancement po. Kasi po mataas po nun sa sa growth hormones. Ayan na po itsura niya after 1 month and 3 weeks na po mga ka-agree. Iba po meron ng sabay talaga na mga sucker na rin. Kaya po nito pinag-iisipan po natin kung baga itutuloy natin itong dalawa pa ito or kukunin na natin. Pero dahil mayroon pa tayong area dyan sa ilalim at doon sa taas pwede pa tayong magtanim doon, siguro pabayaan na lang muna natin yan na lumaki-laki hanggang sa mga 3 months old at kukunin po natin yung dalawa yan para mai-transplant. Sayang naman pag kukunin na at pabayaan, sayang po kasi mahal pa naman ang suckers. Binibili po yun dito, mahal po, 50 yung piraso niyan. Kaya dapat maano natin, maalagaan, maparami, madagdag na lang yan. So yun po mga kalakatan, wala tayong munang masyadong sa inyo kung paano naging ganito na lang po siya. Kahit na halos more than 1 month na puro ulan tayo, puro ulan po, promise. Kaya napilitan po tayo na gumamit ng ibang technology dito para lang po makapagpahinga konti sa sobrang tama ng ulan yan dito. Yung ating mga saging yan po, kahit time na linis-linis dito, kulang na tayo dahil sa laging umulan. Hindi na rin natin masyadong magampanan yung kanyang pangangailangan. At saka ayan po, tinamaan po ito ng mga last week ng daming borer dito, leaf borer, parang army worms. Ayan po, leaf worms. Pero wala po tayong ginawa kundi tirisin. Yun na lang yung ginawa natin, nag-tiricide po tayo dito. Tiricide, tiris ng mga worms dito. Naubos na rin. Minsan sa umaga meron na naman, binabalik-balikan natin at saka tirisin ulit. Hindi kailangang mag-spray mga kasaging. Yan lang yung ginagawa natin mula noon hanggang ngayon. Ayun nga pang may tawa dito Kaya hinahanap natin, baka nandito pa siya. Tirisin lang, tiris lang. Yan lang po yung technology natin dito habang maliliit pa sila. Pag ito po sila ay nagka-age na po mga 3 months and above pa, tsaka tumaas na po ito, mawawala na rin itong mga leaf worms na ito. Kasi nga po
hindi na sila makakaitlog. Yung mga butterfly na maliliit po kasi na nangitlog ito sa mga ganitong age talaga. Pero pag yung kanyang tinutubuan dito ng branches, leaf branch, mga ganito na kataas, at least mga ano na 3 feet from the ground na, wala na yan, hindi na sila mangingitlog. Ayaw na nilang mangitlog sa ganyang kataas na mga puno ng saging. Mawawala rin yan. Iba na naman yung magiging ano natin, kalaban natin. Pero alam na natin yung gagawin dyan dahil sa haba ng ating experience. Alam na po natin kung paano gagawin sa mga peste ng ating mga lakatan, mga kasaging, mga kaagri. Ayun, dami na talaga oh. So paunti-unti natin ito na maglinisin ulit at saka mag-update ulit after some time. Maraming salamat po, hanggang dito na lang po. Ito na po yung ating lakatan plantation na maliit. 230 lang po yan lahat-lahat, at the distance of 2 meters by 2.2. Yan po, 2 meters, but from that to this, the distance is 2.2 meters. Hindi po tayo ano talaga ng ano, kasi ito po ay high density na po ito na pagtatanim. Balak natin pag nagbunga ito at saka dumami, talagang one trunk pa rin, isang puno pa rin yung paakyatin. Siguro kung nag 2.5 by 2 tayo, baka next papakyatin natin dalawang puno na. Pero dahil ito ay high density po, isang puno pa rin yung paakyatin natin sa susunod na season po nito, mga kaagri. Maraming salamat po. Pakita lang natin sa inyo yung masasabi natin pinakamalaki siguro. Hindi pa po ito. Ito na, pag ganito na po, marami ng roots ito. Kaya ganyan ng pagtubo niyan. Dito may mortality tayo dito. Ito yata yung pinakamalaki oh. Ito po oh. Yan. Ito yung pinaka-vigorous yung paglaki. O, pag may nakita po tayong ganito, ibig sabihin po niyan, may nangitlog pong butterfly sa ilalim. Binanatan na yan ng mga maliliit na mga worms. Pero dahil pinatay natin yan dati, o may bago na naman dito, maliliit po yan ngayon. Yan po. Mayroon po yan. Mayroon po siyang maliliit na mga worms. Ayun lang. Tiris-tiris lang. At saka yun, ayun o. Marami na sila. Yan po. Yan na po sila. Yan. Kita ba? Hindi ano. Kita eh. Pag dumami masyado po yan, yung gagawin ninyo ay i-cut na lang itong leaf. Yung sa atin po, ginagawa natin, tiris-tiris lang yan dito sa lalim. Tiris-tiris. Mauubos lang yan. Wala na rin yan. Pag ano, hindi kailangan mag-spray ng chemicals. Yun lang. So bye bye. Until next vlog, update dito mga langga. This is again your friend Agritechnics TV po. God bless us all.